para sa pagkasenador. Samantala, si Diwata Pares tampok rin sa Si CO. Torre. Ay, nako, hindi. Hindi po, hindi. Hindi si Torre, ha? Hindi si Torre. Si Diwata po talaga tatakbo. Grabe, no? At tingnan nyo po, alam mo, nagiging comedy. Meron pang vlogger. Kakandidato, may mga vlogger tayo naririnig. Matitindi po. Medyo nagiging katawanan. Katatawanan na po ang nangyayari sa eleksyon natin. Ha? Sige po, pag-usapan natin OC mamaya. filing at iba pang aspirant na naging emosyonal sa paghahain ng kandidatura. Narito ang balita ni Margot Gonzalez live. Margot, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Tama ka dyan. May mga umiyak at nagpatawa sa second day ng COC filing dito sa Manila Hotel. Samantala, yung apat na pambato ng Marcos administration, paghain na rin ng kandidatura ngayong araw dito sa Manila Hotel. Ayan. Ha? Yan. May nagpatawa. Talaga naman katatawanan po yan. Ha? Ewan ko naman po sa inyo, ha? Nako, sige. Pasok. Pangalawa, ang re-electionist. Nako! Iboboto nyo pa ba yan? Maawa kayo sa bayan natin. Ha? Marcos yan. Wala nang nagagawa ang Marcos. Hindi, tanungin ko po kayo, ha? Meron pa bang naitutulong ang mga Marcos sa atin? Diba? Ay, ewan ko sa inyo, ha? Pero kung ako tatanungin ninyo, wala na talaga. Ha? Wala na silang natutulong. Okay? Ano ang infrastructure ng mga Marcos? Tingnan nyo na lang kung ano ang pang-aabuso ng Kamara ngayon. Binabakbakan si BP Sara. Kayo ba'y magtitiwala pa rin sa mga Marcos? Sabi, ewan ko na sa inyo. Kita nyo naman, kinuha pa to sa partido ng Bagoong Pilipinas, ng Bangag Pilipinas. Kunwari, independent siya. Pero tatandaan po natin, kapatid. Kapatid pa rin tong si Marcos. Ito po sa atin, kailangan po matuto na tayo sa pagboto. Huwag na po tayo magpapalin lang sa mga ganitong klaseng tao. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Tingnan nyo po itong eleksyon. Makinig po tayong mabuti. This is very important. Itong eleksyon, marami pong magbabalik-tarang mga vloggers. Marami magbabalik-tarang mga politiko. Marami magbabalik-tarang mga negosyante. And it shows na napakatindi na ng bayarang nangyayari ngayon. Kasi hindi ka basta babaligtad na yung minumura mo dati, yung sinusuka mo, yung tinain mo na, kinain mo pa. Yung sinuka mo na, kinain mo pa. Ngayon, ewan ko na lang sa inyo kung kayo ay maniniwala sa mga ganitong kalakaran. Napaka-imposible na isinuka mo na. Kasusuka mo lang. Tapos ngayon pupurihin mo. Ngayon nandun ka sa partido. Ngayon, andoon ka. Kasama nila. Anyway, hindi ko po kayo pipilitin. Pero para sa akin, ayan ay isang ebidensya na laganap ang bayaran dito sa bansang Pilipinas. Aminin man or hindi, this is my opinion. Imposible na ang tao ay basta-basta na lang babaliktad. Pag biglang bumaliktad, at katulad nitong si Amy, hindi mo maintindihan, walang tayo yan. At doon naman sa mga politiko, sa mga vlogger na baliktaran ng baliktaran, mga negosyanteng baliktaran na minumura nila, biglang ngayon kasama na nila. Yan ay maliwanag para sa akin na bayaran. Kayo na po bahala humusga. Kung mali ako, pasensya. Pero sa tingin ko, tama ako. Ano ang dahilan na bigla-bigla ka na lang bumaligtad? Bigla mo na lang gusto si Tamba? Bigla mo na lang gusto si Marcos? Ano pa tawag doon? Na si Senator Amy Marcos sa naghain ng kandidatura para sa pagkasenador sa ikalawang araw ng COC filing sa Manila Hotel.
Ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, isa sa mga Pagpahingayin nyo na yung nanay nyo, pambihira. Ginagamit pa no? Di ba? Isipin mo, dadalahin mo pa yan dyan. Ano silbi yan dyan? Di ba? Pagpahingahin mo na. Nire-respeto po natin yan dahil may edad na at matanda na. Kaya nga dapat nasa bahay na lang eh. Bakit mo dadalahin sa mga ganyan-ganyan? Yan ay maliwanag na ginagamit ninyo ang nanay ninyo. Di ba? Para mukhang, hoy, Marcos ito. At kung mahal ninyo ang Marcos, ito po yung nanay ko na nagnilbihan sa inyo. Iboto nyo rin ako. Ewan ko sa inyo. sumama sa senadora sa paghain ng kanyang COC. Yung nanay ko excited, hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog, biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na. Pamihira. Paano hindi makakatulog yun? Siguro lang naman, ha? Senator Amy, baka naman yan sumasakit na ang ulo sa inyong dalawang magkapatid dahil wala kayong ginawang mabuti sa bayan na ito. Hindi pala makatulog. Patulugin ninyo. Ginising nyo pa ng maaga, pinapunta nyo dyan, naka-wheelchair. Naman. Pagdating sa politika naman, huwag nyo nang idama yung mga nanay. Nananahimik na Huwag nyo nang gamitin. Ako Amy, may tanong sa iyo. Tanong lang naman to, huwag ka magagalit. Mangga ka ba? Diba? Mangga ka ba? Parang nagagamit mo, pati nanay mo, lahat na lang gagamitin mo. Gagamitin nyo Duterte, gagamitin ng kaibigan, gagamitin kung sino-sino, gagamitin ng vloggers. Inidoro na natin to si Amy. Ewan ko naman sa inyo kung magpapauto pa kayo. Di ba? Magpabudol kayo ulit. Yan ang problema sa Pilipinas. Ang hilig natin magpabudol Ulitin ko, hindi po tayo naninisi doon sa mga nabubudol. Pero kailangan natin magpaalala. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan na lang po yan. Diba? Palaanan natin. Huwag na po nating paulit-ulitin yung mali. Tanong ko, ano nagawa ng Marcos? Ano nagawa ni Amy? Ano nagawa ng kanyang kapatid? Dapat nga kino-call out mo Ang laki na po ng balita patungkol sa pagiging adik di umano ng iyong kapatid. Hindi ko sinasabing adik pero yan ang sigaw ng taong bayan. Di bakit hindi mo i-challenge yung kapatid mo magpa-drug test? Kung ikaw ay tapat sa iyong responsibilidad sa bansang Pilipinas, dapat i-call out mo yung kapatid mo. Magpa-drug test. Doon lang kami maniniwala sa iyo. Pero kahit anong sabihin mo, unless i-call out mo yung kapatid mo magpa-drug test, hindi kami maniniwala sa iyo. Walang maniniwala sa iyo. Ikidasal at inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Maya-maya pa'y dumating naman ang tinaguriang macho block sa Senado na sina Tito Soto, Ping Lacson at Lito Lapid at sabay-sabay na naghain ng kandidatura para Ito, isa pa ito. Macho Black daw. Macho daw sila. Bahala kayo. Yun yung sinabi. Binalita po yan ng News Blast, SMNI. Anyway. Tito Soto. Lacson. Lito Lapid. muling makakuha ng pwesto sa mataas na kapulungan ng Kongreso. The bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. 60+% of the budget of government every year, more than 6 trillion, goes to personal services. And a big chunk also of the 40% left goes to debt servicing. So almost nothing is left to be given, distributed to our people. So right sizing the government really is a very important thing that we should do. Should I be given again the mandate to return to the Senate, I do not have to reinvent myself. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape
or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs. Ako! Nagparinig pa kay Marcos. Si Lacson. O, sige. Kung ako'y papalarin ulit, Naku, sana naman hindi ka napala rin, pambihira ka. Ni hindi nga kita naririnig eh. Ni hindi ka nga nag-a-attend ng Senate inquiry. Saan ka ba nagpupunta? Pag lumalabas ka lang ata pagka may shooting, pag ikaw ay pag panahon ng eleksyon, magiging important na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. tingnan mo pinagmalaki pa. Anong nagawa nito? Ano bang napasang batas nito si Lito Lapid? But anyway, nasa sa inyo yan kung iboboto nyo sila, no? Sa akin lang, kung kompleto pa at marami naman kayong pwede pang iboto, at kulang pa ang inyong kulang ang PDP, yun na lang ang iboto nyo. Kasi itong mga ito nasa timbangag to. Okay? So ayoko rin naman husgahan sila base sa kanilang partido. Pero bigyan nyo ng priority po yung mga nasa PDP. Kasi po ito ang mga kaalyado ni PRRD. At tatandaan po natin, kailangan natin ng numero pagdating sa Senado. Kasi ang Kongreso po ngayon, palpak na po. Palpak na po ang ang Kamara. Hawak na ni Tamba. So delikado po dyan, baka ma-impeach pa nga si BP Sara dahil hawak sa liig ni Tamba yung kanyang mga congressman. Ngayon, dapat yamado po ang mga maka-Duterte sa Senado. At tatandaan natin, sino man ang magiging senador, that is in preparation for 2028 presidency. Kung aabot si Marcos. Maaaring ang hindi umabot. Sa tingin ko nga, baka hindi umabot. Pero just in case umabot si President Marcos nyo, dapat solid ang Senado para nakahanda na kay BP Sara for 2028. Yan lang naman ang sa akin. Ngayon, kung may sobra at kung kulang pa ang inyong senador, sige, pwede nyo i-consider si Tito Soto. It's up to you. Si Ping Lacson, para sa akin, wala. Ano ba nagawa ni Ping Lacson? Pero si Lito Lapid, parang awa nyo na. Ako po ay nananawagan sa bansang Pilipinas. Pinagmalaki niya pag fourth term niya pa. Anong nagawa nito? 'Di ba? Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Yung mga kababayan natin na nabibigyan ng ayuda at nasusuhulan ng mga 1 kilong bigas at ng kung ano-ano, magising na po kayo. Alam nyo po, grabe na po ang taas ng bilihin ngayon. Ang dami na pong nagrereklamo. Even sa palengke, pag ako'y namamalengke, even dun sa mga barbecuehan namin, nagtaasan ng presyo. Na ibinoto nila. Ito totoo to I'm not kidding. Sabi mismo nila, binoto nila si Marcos pero galit na sila. Bakit? Apektado sila eh. Nagtaasan ng presyo, kailangan nilang itaas din yung kanilang binibenta para hindi sila malugi. Anong nangyayari? Nagiging matumal. Hirap na rin sila magbenta. Anong gagawin nila? Babawasan nila. Lugi sila. Or konti na lang ang kita. Kaya nagugutom po, ang daming nagugutom. Tapos boboto pa kayo ng katulad ni Lito Lapid, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Kayo mga nasa kahibangan at akala ninyo ay kayo'y binigyan ng 500 o 1,000 sa eleksyon. Hindi ko sinasabing ganyan si Lito Lapid Pero wag na tayong bumoto sa mga alam natin na tulungan tayo konti. Pero talaga namang walang silbi sa pangkalahatan sa Pilipinas. Kasi halimbawa, nabigyan ka ng 1,000. Akala mo ba hindi babawiin yan sa'yo? Babawiin. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung 1,000 mo, ubos agad yan.
pag ang inelect natin mga palpak. Sana po kayong mga Pilipino, tayo po mga Pilipino, magising na po tayo. At ang ano ko po ngayon ay ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po ay ano natin. At palalawigin ko po ang naipatsa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Matatanda Ako, pinagmalaki mo pa yung lapid law. Ewan ko sa'yo. una nang inanunsyo ng Marcos admin ang kanilang pagtakbo sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Samantala, ang 70-year-old na ito hindi rin nagpahuli sa paghain ng kandidatura at tumatakbong independent sa pagkasenador. I'm into Victoriano. Dumadami ang nuisance candidate, no? Alam mo, nirerespeto ko po matanda na siya, no? Pero tatakbo ka bilang senador. Una, kilala ka ba? Meron ka bang capacity, mangampanya sa buong Pilipinas? Dapat may capacity ka rin eh. Dapat may pera ka din. Hindi ko sila minamata. Pero at least man lang, kilala kayo bilang bahagi ng isang politika. Hindi po pwedeng basta ka na lang, hindi ka naman kilala, tutungtong kayo dyan. Ay nako, alam mo, ginagawang katatawanan ang eleksyon natin. Registered voter of Barangay 178, Marikaban, Pasay City po. Ironically, Antayin nyo po mamaya pag-uusapan natin si Pastor Kibuloy. Nagparamdam sa Banateros. what made me to run again? I think my face is familiar to all of you already. It's because I want to join the government of our good President Ferdinand Marcos Jr. Boboto nyo pa ba yun? Di ba? Hindi na nga kilala. Maka-Marcos pa. Habang ang Ito, isa senatorial pa. aspirant Ulitin ko ako po ay hindi dahil sa matanda sila dinidisrespect. Hindi po sa ganun. Alam nyo po, alam to ng mga kaibigan ko, magalang po ako sa may mga edad. Okay? Hindi ko po sila binabastos. Kaya lang, ang daming gustong tumakbong senador, hindi naman kayo kilala. Wala nga kayong pamasahing umikot ng bansang Pilipinas. Paano pa kayo? Hindi po si ate yung mga ibang kandidato dyan na makatakbo lang ng senador. Ewan ko sa inyo. na si Betsaida Lopez nag-emote naman dahil ilang beses na raw siyang diniskwalipika ng COMELEC. May dapat lang. Ang bira naman no ate Pahinga na lang. po ako ng pamanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Hindi, siyempre, kailangan man lang lumalabas ka sa TV. Viral ba ang iyong social media? Kasi kailangan nakikilala ka sa buong Pilipinas. Hindi ka basta tatakbo. Nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified. Alam mo, eto sa akin Posible naman, itong mga ganitong klaseng tao ay, again, ayokong husgahan. Pero for discussion purposes, halimbawa na lang, very possible din naman na maganda ang loob nilang tumulong. Pero iba po kasi yung maganda ang iyong puso, iba yung meron kang kakayanan. Una, tumakbo. Meron kang experience sa politika. Hindi po ito makukuha sa bait. Marami na pong mabait pumasok sa politika. Lumabas ng demonyo. Kasi ganyan po kasama. Ganyan po kasama ang politika sa Pilipinas. Alam mo, kailan lang meron po akong nakausap. Hindi ko na lang papangalanan.
Okay? Pero halimbawa, meron siyang kakilalang mga binanggit na politiko sa akin na protektor ng pogo o sugalan. At magugulat kayo doon sa mga binanggit niyang politiko. Nagpakita pa ng pictures sa akin. Mabuting politiko nang pumasok, lalabas ng demonyo. Kakainin ka ng sistema. Pag hindi ka, eto, dalawa lang yan eh. Pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, malilintikan ka. Kaya sumang-ayon ka na lang, may pera ka pa. Ganyan po. Kahit kay Banat Bay, ganyan din ang ginawa sa Banateros. Hindi ka susunod sa amin, demanda aabutin mo. Pero pag sumunod ka sa amin, banatan mo lang si BP Sara, may pera ka na, wala ka pang demanda. Anong nangyari kay Banat Bay? Hindi tinanggap ang offer. Ano ngayon? Kaliwat kanan ang demanda sa kanya. Alam mo, pupusta ako sa inyo, in a snap. Tanggal yung demanda na yun. Banatan lang niya si BP Sara. Same thing kay Pastor Kibuloy, ganyan lang din. Wala na siyang problema, banatan niya lang si BP Sara. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi gagawin yan ni Banat Bay at hindi yan gagawin ni Pastor Kibuloy. Sa pagiging mahirap ng COMELEC, Ilan naman sa party list group na kapaghain na rin ang kandidatura ay ang Comadrona, Barkadahan Party List, A-Teacher, Apat Dapat Party List, at ang Vendors Party List kung saan fourth nominee si Deo Balbuena o mas kilalang si Diwata Pares. Magiging boses daw ito ng mga vendors sa Kongreso sakalit papalarin sa eleksyon. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Ngayon, kita mo. Torre, nabababoy na ang Pilipinas. Ay, sorry. Sorry, Torre. Sorry. Pambira naman. Sino ba kasi nagpauso ng Torre na yan? Si Baste ata, ano? Si Baste. Hindi ko alam talaga. Sorry. Medyo hawig lang talaga eh. Sorry. Diwata. Nabababoy ang politika. Diba? I mean, ito, bigla na lang susulpot para sa politika, magiging boses ng vendors. Kunwari ako vlogger, bigla na lang naging boses ng mga vloggers. Adik, boses ng mga adik. Parang naglolokohan ba tayo? Di ba? Eh wala ka nga ano sa politika eh. Hindi mo nga maharap ng maayos yung mga ibang pumupunta sa'yo. Naiintindihan ko naman minsan kasi naabala siya sa kanyang trabaho. Pero syempre, iba yung ano eh. Yung may alam ka sa politika, sana bago mo pinangarap yan, ipinakita mo sa tao na may alam ka sa politika. Na ikaw ay nagsisilbi na sa mga taong bayan. Na in a way, there is connection between you and politics. Hindi ka basta-basta papasok. Tapos mangangako ka ng ano-ano. Huwag na po tayong papaloko sa ganun. Halimbawa, ititigil ko at susugpuin ko ang mga droga sa bansang Pilipinas. Pero siya adik. Magpapatayo tayo ng 100 housing. Nakapagpatayo na ba siya ng ganun? Diba? Hindi ka pwedeng mangangako, pero saka mo pa lang siya magagawa pag nandoon ka na. Nagigets nyo? Dapat resibo. Dapat ebidensya. Dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Ulitin ko. Yung ipapangako niya, dapat nagawa niya na dati. Uulitin lang. Hindi gagawin kung mananalo. Maling-mali yun. Eh, si Diwata ba? Naging boses na ba ng mga vendors dati? Ano? Nga. Sumikat lang.
kahit wala namang koneksyon sa politika. Di ba? Niloloko nyo taong bayan. Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Ganon. So, ganon. Iboto siya kasi mag-a-only rice tayo at may free soft drinks. Ano to, Diwata? Ginagawa mo tanga mga Pilipino? Nilalagyan mo ang mga Pilipino? Inuuto mo mga Pilipino? Iboto ka? Magbibigay ka na ano? Yan ba ang trabaho ng senador? Mamigay ng mapares? Ay, senador, ng congressman? Tatandaan mo natin, ha? Congressman po yan. Party list. Gagawa ng batas. Gagawa ng batas. Anong alam niya sa batas? Ano yung boses lang? Hindi mo trabaho mamigay ng pares at soft drinks. E di ako may tanong sa inyo. Ito, tanong lang ha. Hindi tayo nagbibintang. Pag ito inalok ng pera ni Tamba, makakatanggi kaya? Kayo na lang mag-isip, kung alokin to ng pera, makakatanggi kaya? Alokin to ng napakalaking proyekto. O ito para sa inyong party list. Ganyang kalaki. Sumunod ka lang sa akin. Banatan nyo. Si BP Sara. Halimbawa lang, banatan nyo pag nagkaroon ng hearing. Sa tingin mo, hindi niya tatanggapin? Oh. Wala ngang alam. Anong alam nito sa politika, ha? O sige, tanggapin ko na. Total, wala naman din akong alam eh. Ha? Alam nyo yung boboto sa ganitong klaseng tao, yung boboto sa ganitong klaseng party list, wala ding alam. Ayan ang ipagmamalaki niya. Only rice at may soft drinks. Niloloko mo taong bayan, Diwata. Kyle, ngayon sa day 2, update lang para sa day 2 ng COC filing ay 10 yung nakapaghain ng kanilang COCs para sa pagkasenador. 11 naman yung nakapag-file para sa party list group. Kung bibilangin natin, pati yung kahapon ay nasa 27 na ang naghain ng COCs para sa pagkasenador. Kanina sa Ay, aantayin natin at hanggang sa, if I'm not mistaken, hanggang October 8 pa. Hanggang 8, ano mang araw yung 8? Tuesday, no? Antayin natin, no?